Hi po mga kaibigan. Ang aking susunod na video ngayon ay tungkol sa pinakamahirap na presidente sa buong mundo. Tara, panoorin ang buong kwento. Pobres son los que precisan mucho. Esos son los pobres. Siya si Jose Mujica noong siya'y naging presidente ng Uruguay. Sa halip na sa Presidential Palace tumira ay mas pinili niyang tumira sa isang maliit na bahay sa bukid kasama ang kanyang asawa at asong si Manuela. At ang kanyang presidential car, isang vintage Volkswagen Beetle na ang halaga ay 90,000 pesos lamang. At alam mo ba, 10% lamang ng kanyang sweldo bilang presidente ang kanyang kinukuha at 90% dito ay binibigay niya sa mga mahihirap. Ibig sabihin, ang kanyang sweldo ay hindi nalalayo sa buwanang kita ng isang ordinaryong mamamayan ng Uruguay. Bukod dyan ay tinanggihan pa niya ang pensyon na ibinibigay sa mga dating presidente at senador. Ano kaya ang malalim na dahilan bakit mas pinili niya ang simpleng pamumuhay sa kabila ng mga pribilehiyong hatid ng pagiging presidente ng bansa? Tara at kilalanin natin si Jose Mujica, ang binansagang world's poorest president. Lumaki sa simpleng buhay si Jose Alberto Mujica Cordano o mas kilala sa tawag na Pepe sa probinsya ng Montevideo sa Uruguay. Nagsimula ang kanyang pagiging revolusyonaryo nang maging kasapi siya ng Tupamaros, isang revolusyonaryong grupo na ang unang kasapi ay mga sugarcane workers na humihingi ng makatarungang bayad mula sa kanilang mga amo. Nang lumaon, lumaki ang grupo na direktang lumaban at tumuligsa sa kurakot na pamahalaan. Tinawag pa nga ang Tupamaros bilang Robin Hood guerrillas dahil sa pagnanakaw nila sa mga mayayaman at ilang opisina ng pamahalaan para ibigay sa mga mahihirap. Sa mga panahong ito, naging leader din si Pepe ng Tupamaros at patuloy na lumaban sa military dictatorship. 6 na beses na tamaan ng bala si Pepe dahil sa mga engkwentro sa mga militar at 14 years siyang nakulong. Pinakamatindi niyang naranasan ay ang 2 taong pagkakabilanggo sa loob ng balon. Noong naibalik ang demokrasya sa Uruguay taong 1985 ay nakalaya na rin si Pepe. Ang kanyang pagkakakulong ang tumulong para hubugin ang kanyang pananaw sa buhay. Pinasok ni Pepe ang politika hanggang sa naihalal siyang presidente mula 2010 hanggang 2015. At sa kanyang panunungkulan ay maraming humanga sa kanyang lifestyle.
kailangan pang magtrabaho na parang isang alipin para lamang mapanatili ito, kaya mas marami ka ng oras para sa iyong sarili. Ang mahalaga ay may kalayaan ka. Marami ang humanga sa kung paano namuhay si Pepe, ngunit marami ding mga issue ang nagsilabasan sa kung paano niya pinapatakbo ang bansa. Anong mga issue kaya ito? Kabila ng mga humanga kay Pepe ay marami din siyang mga critics. Sa ilalim kasi ng kanyang pamamahala ay ginawang legal ang paggamit ng marijuana sa bansa. Sila ang kauna-unahang bansa na nagkaroon ng ganitong batas noong 2013. Ayon sa kanya, isang paraan ito upang mabawasan ang kita ng mga illegal dealers. Naisabatas niya rin ang same-sex marriage sa bansa, dahilan upang mas lalo siyang mapansin ng ibang bansa at makatanggap ng mga puna. Dahil dito ay nai-feature pa ang Uruguay sa magazine na Economist at tinawag ang bansa bilang Country of the Year dahil sa mga progresibong batas nito. Matapos ang kanyang termino bilang presidente, nagsilbi naman siya bilang senador mula 2015 hanggang 2018 na dapat sana ay hanggang 2020 pa. Nagretiro na siya sa edad na 83. Ang kanyang dahilan ay tiredness after a long journey. Muli niyang pinatunayan ang kanyang prinsipyo sa simpleng buhay nang tanggihan niya ang pensyon na ibinibigay sa mga dating presidente at senador. Ngayon ay patuloy siyang namumuhay sa kanyang farmhouse kasama ang asawa at ang kanyang aso. Ikaw ka-awesome, anong masasabi mo kay Jose Mujica?